Isang masamang dribble, at si Denver ay tumatakbo sa kabilang direksyon na lumikha ng isang bukas na tatlo. Isang napalampas na assignment at pinutol ni Aaron Gordon ang baseline para sa isang dunk. Isang whiff box out at ang Nuggets makakuha ng isang segundo, at minsan, isang ikatlong pagkakataon. Isang napalampas na shot, at ang mga margin ay humihigpit, ang mga pagkakataon ay lumiliit, ang pagtatapos ay papalapit. Nagsimulang puna ng boost ang Crypto.com Arena sa ika-4 na quarter ng Game 3 noong Huwebes, sa pagkakataong ito ay dumating pagkatapos ng isang pagkakamali sa isang screen na humantong sa isang bukas na dunk ng Denver. Dumating na ang realidad, isa na marahil ay dapat na natanto ng mas maaga. Ang katotohanan na ang Lakers ay malapit ng talunin ang Nuggets sa huling 11 laro ay hindi nakakaaliw. Sa katunayan, ito ay malamang na nagpapalala nito. Masyadong matarik, mad-ulosh at, muli, napakahirap para sa pangkat na ito na talunin. Si Denver, tulad ng palaging ginagawa nito, ay laging nariyan upang masayang pakan-abangan ang bawat pagkakamali ng Lakers, bawat pagkakamali sa pagpapatupad. Ang 112 hanggang 105 panalo ng Nuggets, mas higit pa sa kanilang mga naunang panalo sa serye, ay parang medyo magaan na trabaho, kung saan ang Lakers ay naipadala ng medyo maaga sa ikalawang kalahati. Kasunod na ngayon ng Lakers ang Denver 3-0 sa Best of 7 playoff series, walang koponan sa kasaysayan ng NBA na nakabalik sa deficit na iyon. Ang focus namin at ang mentality namin ngayon is just trying to get one. Sinusubukang makakuha ng laro at pagkatapos ay umalis doon, sabi ni Anthony Davis. Subukan mong makakuha ng laro sa Sabado, Game 4. At umalis ka doon. Kahit gaano karaming straight namin natalo, hindi kami makapag-focus doon. Ang aming focus ay sinusubukang maging mas mahusay mula ngayong gabi, matuto mula sa aming mga pagkakamali at subukan upang makakuha ng isang panalo sa Sabado. Wala tayong magagawa tungkol dito. Nasa nakaraan na. Ang nakaraan, gayunpaman, ay patuloy na nagpapakita at ang Lakers ay naglalaro sa paraang tulad ng ito ay ganap na mahalaga. Ang koponan ay nagsisikap na umahon mula sa isang butas na nagsimulang hukayin noong nakaraang season ng simula ng Denver. Ang ngayon ay 11 game-winning streak laban sa kanila. Naungusan ng Nuggets ang Lakers ng 12 sa ikatlong quarter, ang mga log ng laro ay mukhang nazirock sila mula sa alinman sa nakaraang 11 pagpupulong sa pagitan ng mga koponan. Sa serye, si Denver ay naging mas mahusay ng 31 puntos sa ikatlong quarter. Nalampasan nila ang Lakers ng 20 kabuoang puntos sa serye. Ang aming ikatlong quarter ay naging mabangis, sabi ni Austin Reeves. Ang mga problema sa second half na outscore ng Denver ang Lakers ng 42 pagkatapos ng halftime, ay naging sandata na ginamit para punahin si Coach Darvin Ham at ang kawalan ng kakayahan ng Lakers na makahanap ng mga tamang pagsasaayos. Gabi ni Nikola Jokic para alisin ang puso sa Lakers. Dahil sa foul trouble ang ilan sa kanyang pagiging agresibo, ang kanyang off night ay nagbunga ng 24 na puntos, 15 rebounds at 9 na assist. At muli na namang nadepensahan ng Lakers si Jamal Murray ng maayos, hawak siya sa 22 puntos sa 8 of 21 shooting. Ngunit natalo ang Lakers sa bawat isa, si Gordon ang nagmamay-ari ng baso at si Michael Porter Jr. Ang Lakers, tulad ng mayroon sila sa buong serye, ay nanalo sa mga unang minuto sa pamamagitan ng paglalaro ng may mas maraming lakas, mas mabilis at mas lakas. Umiskor sila ng unang 8 puntos, 3 sunod-sunod na dunk, upang patunayan na ang panalong shot ni Murray sa buzzer beater noong Lunes ay hindi nakagawa ng permanenteng pinsala. Huwag mo kalimutan mag-like and subscribe sa aking channel. Maraming salamat po.